بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kukubli ako sa Allah mula sa sinumpa na Satanas. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaunawain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali tayyibin at-tahirin. Ang lahat na pagpupuri kay Allah, ang Panginoon ng mga sanlibutan, sumasa Kanya nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating banal na Propeta Muhammad at sa Kanyang banal na sambahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ating tatalakayin ang bahagi sa itong aralin na yung mula sa mundong ito hanggang sa kabilang buhay. At kabahagi dito mga kapatid, itong katapusang paksa na tungkol sa katanungan pagkatapos ng kamatayan. Ngunit mga kapatid, sa hindi pa natin tatalakayin itong paksa, atin mo nang bigyan ng kaunting karagdagan ang nakalipas na paksa na ating tinatalakay. At iyon ay ang tungkol doon sa pagkakaroon ng barzak. Sinasabi ko na noon mga kapatid na yung barzak ay mayroong dalawang kahulugan, yung talasalitaan at yung panlita na kahulugan. Ang talasalitaan na kahulugan ng barzak ay yung sinabi ko na nga na yung paghati o yung agwat at yung hangganan sa dalawang bagay. Yun ang talasalitaan na kahulugan ng barzak. At yung panlita na kahulugan ng barzak ay yung mundo na itong mundo mula sa itong mundo hanggang sa kabilang buhay. Ang ibig kong sabihin mga kapatid, na yung barzak ay mundo, na itong mundo, yung sa pagitan ng mundong ito hanggang sa kabilang buhay, na yung mamatay, yung tao, ay doon siya maninirahan. Sa hindi pa yung mag-antay siya ng araw ng paghukom. Yun ang panlita na kahulugan ng barzak. At magsabi tayo, ano naman ang ating katibayan tungkol dito? Kailangan pupunta tayo mga kapatid sa ating mapanaligan na katibayan, mapagkatiwalaan na katibayan na yung maluwalhating Quran. Doon tayo sumangguni mga kapatid. Anong sinabi ng Quran tungkol sa salitang barzak o itong kalagayan ng barzak? Mga kapatid, ganito ang sinabi ng Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakun ila yaumi yub'athun. Sadaqallahul aliyyul azim. Ito mga kapatid, makita natin, matagpuan natin ito sa Surah Mu'minun sa 100 na talata mga kapatid, makita natin ito. Ano ang kahulugan sa ating salita? Ganito mga kapatid, ang kanyang kahulugan. Upang ako ay makagawa ng kabutihan sa mga bagay na aking naiwan. Mga kapatid, bago pa itong talata, mayroon ng talata na yung tao, kalagayan ng kabilang buhay,
ay naghingi siya ng paumanhin sa Panginoon na babalik siya. Kaya nagsabi siya sa Panginoon, upang ako ay makagawa ng kabutihan sa mga bagay na aking naiwan. Na yung tao gusto na magbalik uli, ay yung sa mundo pala, upang gumawa siya sa kanyang mabuting gawain. Ngunit anong sabi niya? Hindi. Ito ay isa lamang salita sa kanyang pinangungusap, mga kapatid. Ay yung paghingi, sabi ng Panginoon, yung salita mo ay isang salita lang yan, ipagpangusap na walang kahalagahan. Pagkatapos, at may barzak hanggang sa araw na sila ay muling ibabangon. Mga kapatid, yung salitang barzak na binanggit sa maluhating Quran ay malinaw, mga kapatid. Na yung barzak na sinabi natin, yung talasalitaan na kahulugan at yung panlita na kahulugan ng barzak ay kasing katulad at wala silang masyadong kaibahan, mga kapatid. Yun ang mundo na yung mamatay yung tao ay doon siya pupunta. Yun, mga kapatid. At doon kung gusto man yung mga tao na yung karagdagan na kaalaman tungkol sa barzak, ay pupunta sila o sumangguni sila sa aklat na Biharun Anwar ni Allama Majlisi kung gusto silang mayroong karagdagan na kaalaman. Ngayon, pupunta tayo sa ating paksa na ating tatalakayin. Itong paksa, mga kapatid, yung sinabi ko na nga, yung katanungan pagkatapos ng kamatayan. Dito, mga kapatid, ang lahat ng mga pangkat na Islamikong pangkat ng Sunni at saka Shia ay tumanggap na mayroon talagang pagtanong pagkatapos ng kamatayan. Doon siya tatanungin sa kanyang libingan. Ano naman ang ating mabigay na katibayan na itong barzak ayon ang doon sa yung pagkatapos ng kamatayan ng tao. Dito, mga kapatid, ang ibig ko palang sabihin dito, mga kapatid, na yung tinatalakay na libingan ay yung barzak. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كله. Dito, mga kapatid, may sinabi na binanggit na salaysay o yung tinatawag natin na riwaya na galing sa aklat ng panampalataya na sinulat ni ang yumaong Sheikh Mufid tungkol dito. At ganito ang kanyang doon sa kanyang aklat ay makita natin itong salita. Sabi niya, Ja'at al-asarul sahiha anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annal malaika tanzilu ala makburin patas'aluhum an adyanihim. Mga kapatid, dito makita natin ano ang kanyang binigay na kahulugan tungkol dito. Sa ating wika ganito, sa katotohanan, ang malaika ay bababa doon sa yung doon sa libingan, mga libingan, at tatanong sila sa yung kanilang tungkol sa kanilang reliyon o tungkol sa kanilang paniniwala. Itong salaysay o riwaya na sahi na riwaya na binanggit ng yumaong Sheikh Mufid, mga kapatid, ay tungkol dito na yung mga malaika ay pupunta doon sa libingan, mga libingan, upang magtanong sila sa mga
yung paniniwala. Ano yung mga paniniwala na sabi natin yung, sino ang inyong Panginoon? Sino ang inyong propeta? Sino ang inyong imam? O yung mga pinuno? At ano ang inyong reliyon? At ano ang inyong aklat? Yung mga kapatid, yun ang mga halimbawa ng mga katanungan doon sa libingan na binanggit ito, na itong ating binanggit na riwaya. Yung sinabi ko na nga, tanzilu alal makburin, ay sila ang mga malaika, yung mga anghel, bababa sila doon sa mga libingan. At ganun pa man mga kapatid, si Sheikh, yung yumaong Sheikh Saduk, na guro din o yung magtuturo din doon kang Sheikh Mufid, ay tinatalakay din itong issue tungkol sa barzak mga kapatid. Na yung may katanungan talaga doon sa libingan. At pagkatapos dito mga kapatid, bilang karagdagan, ito rin si Khawaja Nasruddin Tusi, na isa ding dakilang scholar ng Islam, ay nagbigay din ng kanyang kapahayagan alinsunod sa kanyang panliksik, ay kanyang nakapagbigay siya ng salita tungkol dito sa itong libingan. Anong kanyang sinabi? Ganito ang kanyang sinabi. Wa adabul qabr waqi'un liimkanihi wa tawatur sam'i biwuku'ihi. Kung titingnan mga kapatid natin, sabi dito na yung kaparusahan doon sa libingan ay talagang totoo. Pagkatapos, ito talaga ay, sabi nito, mayroong posibleng mangyari. At kung titingnan doon, kasi nakapagsabi dito, tawatur sam'i biwuku'ihi, na yung pagsalaysay tungkol dito ay mayroon talagang tiyak na mangyari. Na alinsunod doon sa mga salaysay na galing sa ating dakilang propeta Muhammad, sa kanya nawa ang kapayapaan, at sa mga imam ng Ahlul Bait, sa kanila nawa ang kapayapaan, ay nagbigay diin sa itong pangyayari tungkol sa katanungan doon sa tinatawag natin na barzak. Kaya nga mga kapatid, walang pag-alinlangan na itong katanungan doon sa barzak ay mayroon talaga mga kapatid. At kung gusto tayo na mayroong karagdagan na kaalaman tungkol dito mga kapatid sa barzak, yung tungkol sa katanungan, ay pupunta tayo o sumangguni tayo sa ating saliksikin doon sa aklat na Biharun Anwar ni Alama Majlisi. Doon natin makita mga kapatid kung gusto tayo na mayroong karagdagan na kaalaman tungkol sa barzak at yung mga katanungan tungkol sa barzak mga kapatid. At ganun, sana inyong naintindihan, unaunawaan itong ating pagtatalakay tungkol sa katanungan sa araw na tinatawag natin na mundo ng barzak. Yun nga mga kapatid, na yun ang ating walang pagdududa, walang paglilinangan na mayroon talagang mayroon talagang katanungan na sinabi ko na nga, yung pagtanong natin, sino yung inyong Panginoon, sino yung inyong propeta, sino yung inyong imam, ano ang inyong reliyon, at ano ang inyong aklat. Yun ang mga halimbawa sa mga katanungan doon sa kabr, doon sa libingan mga kapatid, na yung malaika ay magtanong sa atin mga kapatid. At ganun mga kapatid, wala naman tayong panahon, magsabi na ng iyong tagapaglingkod sa itong ating palatuntunan sa panampalatayang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kabagin at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala.
اللهم اغننا عن هبة الوهابين بهبتك، واكفنا وحشة القاطعين بصلتك، حتى لا نرغب إلى أحد مع بذلك، ولا نستوحش من أحد مع فضلك، برحمتك يا أرحم الراحمين.